Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At ito na nga matapos pong magsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay po dito sa Bicam report na to, no? Bakit Bicam? Bicameral scam na po ang nangyayari ngayon mga kapatid, sa issue po. At mailap po si Stella Kimbo sa mga pagsagot. At ngayong araw din po ay mukhang hindi na po yata kasinungalingan ang naging pahayag po ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay po dito sa 2025 National Budget ng Pilipinas mga kapatid, kung saan ay naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ay sinungaling po si Pangulong Rodrigo Duterte. At ganoon din po si Lucas Bersamin. At ang sabi naman ni Chis Escudero ay wag daw mag-akusa dahil hindi naman daw tama na mag-akusa ng mga pawang gawa-gawa at kasinungalingan lamang. Ngunit ngayong araw po ay nagkaroon po ng pahayag ang Malacanang sa pamamagitan po ni Lucas Bersamin kaugnay po dito sa 2025 National Budget, at sinasabi po nila na hindi daw po wala daw pong kasalanan at hindi daw po saklaw ng Malacanang ang nangyari pong problemang kinaharap ngayon ng 2025 National Budget mga kapatid. Ito po ay itinatanggi ni Lucas Bersamin. At ang sabi nga po dito is palace not liable for blank items in 2025 national budget. Yan po ang naging pahayag ni Lucas Bersamin ngayong araw mga kapatid. At nakakahiya ito dahil nga pinaratangan nila si Pangulong Rodrigo Duterte, nagsalita si Kong Ungab, nagsalita si Raul Manuel, at si Shiloh Magno ay nagsalita na rin. At iba't ibang grupo po ay nagsasalita na kaugnay po dito sa Bicam na to. Nananatiling tahimik po si Martin Romualdez na siya pong may gawa. At si Chis Escudero po mga kapatid ay nagkaroon pa ng press con ng mga nagdaang araw. Ito sinasabi natin dito, hindi po pwedeng hindi kayo dito, hindi po pwede kayong panahimik dito. Hindi po pwedeng hindi kayo mananagot dito. Sa pagiging mahina ni Bongbong Marcos at pag-akusa niya kay Pangulong Rodrigo Duterte, dapat tinayuan nyo muna ito bago kayo nagsalita. Inilatag nyo muna kung ano ang tunay na problema bago kayo nagparatang na sinungaling si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya dapat dito mga kapatid, ngayon, inaamin mo na ba, Bersamin, na talagang merong mga blank, meron talagang mga blank doon sa Bicam report nyo na pinirmahan ni Chis Escudero, pinirmahan ni Stella Kimbo, pinirmahan ni Grace po, pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kabilang panig nagsasabi may mga blanco talaga. Pag dito pati ito si Chis Escudero ay kasabwat din. Ang sinasabi ni Kilay ay hindi daw totoo at wag daw mag-akusa. Pero pag si Amy Marcos at si Senator Bato de la Rosa ang nagsasabi, meron po talaga, nakita niya ng kanyang mga mata na meron talaga. Pero pagdating kay Chis Escudero, ay bulag si Chis Escudero. At ang sabi niya ay wag daw at mag-akusa. Ganin din itong si Risa Hontiveros na nagiging bulag din. Sana may mapanagot dito, Makulong ang mga taong gumagawa ng kabalhawraan, sa paggagawa po nito. At basahin po natin ang nilabas po ng Manila Bulletin, Palace, it's impossible for 2025. Mukhang hindi daw po yata ang 2025 budget po yata ay hindi po yata matutuloy, Ano po kaya mangyayari? Basahin natin. Palace, it's impossible for 2025 budget having blank items. Ito ang mga naging pahayag niya noong January 20, na ngayon ay mukhang ipinabubura daw po sa nag-post ng Manila Bulletin at yung PNA nga po, Ipinabubura po nila yung article na yan, naburahin daw po. At bakit kaya, Ano kayang nangyayari? Dapat po talagang makasuhan ang mga naglalapastangan po talaga. Dahil ang gusto nilang mangyari dito, itong nasa palasyo na ito, na si Bongbong Marcos, bukod sa pagiging weak, hindi rin yata ito nagbabasa ng tama, mga kapatid. Dahil nakikita natin, ngayon siguro namumulat sila at nabubuksan ang kanilang kaisipan
na mukhang may katotohanan talaga at nabubuksan sa kaisipan ng taong bayan na may katotohanan po ang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Kong Ungab, ni Atty. Vic Rodriguez na at saka ni Martin Delcra na talagang meron talagang problema dito sa 2025 vice scam na to. At itong sa Stella Kimbo, mailap din sumagot. Itong hanapin si Saldico. Si Saldico dahil panahon ito ni Saldico na si Saldico ay biglang nag-quit, biglang nanahimik si Saldico, mukhang umiwas. Si Martin Romualdez, nasa si Martin Romualdez, isa ito sa dapat managot dito. Baka sila ang gumawa ng report na ito na talagang balak nilang takasan at balak na lang perwisyohin ang 2025 national budget. Talagang ngayon tayo naniniwala na talagang may basihan, may patunay at may ebidensya talaga ang ginawa pong pagsisiwalat ni Pangulong Rodrigo Duterte dito, na para sa iba ay bakit daw ayaw pa rin manahimik ni Pangulong Rodrigo Duterte ay patuloy daw pong naninira sa Marcos administration. Mga ulul, kapakanan po ng milyong Pilipino ang pinag-uusapan dito. Uutangin itong pera na to sa iba't ibang panig ng mundo para ibulsa lang ng mga politikong ito na wala namang nakukuha ang budget. Isipin mo, ang laki ng naidagdag sa 2025 national budget. Trilyong piso ang uutangin. Isipin mo yan, nababayaran ng mga ordinaryong Pilipino na pilit na nananahimik dito sa problemang kinasasangkutan ngayon ng 2025 national budget. Sana wag na muna tong ipasa, ratipikahan to, tanggalin ito, ibaklasin ito na bilang isang batas, wag na munang palusutin, questionin ito sa Korte Suprema. Kung may mga taong dudulog at magko-question dito, ay questionin na nila ito nang hindi na ito makalusot. Pero sa ngayon mga kapatid, nakikita natin na mukhang kahit na walang question or hindi nila ito questionin sa Korte Suprema, mukhang nanggaling po sa bibig ni Bersamin na meron talagang problema ang 2025 national budget. Ibig sabihin, totoo po talaga na may mga blanco doon. Space blank. Totoo po. So ngayon naniniwala ang maraming Pilipino na may problemang kinaharap po talaga ang 2025 national budget ng Pilipinas. Ano po kaya ang mangyayari dito, Sa kaliwat kanang pagbatikos ng Malacanang kay Pangulong Rodrigo Duterte at ng iba't ibang grupo, mukhang ngayon po nauunawaan ng taong bayan kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at mga taong nagsisinungaling kaugnay dito. Ang mga walang habas po na mga politiko, ang mga senador at congressman na kasabwat dito. Diyos ko, kabahan kayo. Sana mabuksan ang kaisipan nyo. Ituro nyo kung sino ang taong nasa likod nito. Dahil kapag hindi kayo tutuga dito, lahat kayo madadamay dito sa problemang mangyayaring ito, Mangyayari talaga sa mga darating na panahon. Huwag sanang payagan ng maraming Pilipino at magsalita na po ang mga taong kasabwat dito, At ituro nila kung sino ang mga nasasangkot dito at nagmalabis sa kapangyarihan upang babuyin. At pinagdebatihan nyo ng napakaraming panahon at buwan para lapastanganin nyo ng ganun-ganun lang. Kayo ang nagpakahirap dito. Pinagdebatihan nyo to ng ilang buwan para kayong mga gago na kinontra nyo ang iba't ibang departamento ng gobyerno. Tapos ganito lang ang gagawin nyo. Bababuyin nyo at the end of the day. Pagdating ng kahuli-hulihan sa pagdating ng BICAM, talagang kaya dapat mabago na ang batas ng Pilipinas na pagdating sa BICAM ay maging bukas sa lahat. Para hindi na po nagiging baboy, maging aral ito sa Pilipinas. Leksyon ito sa mga politiko ngayon na nagmamalabis sa kapangyarihan. Ngayon nagiging bulag kayo sa pagsasalita. Pilit yung pinagtatakpan ang baho ng Marcos administration na hindi na po kayang takpan. Dahil sa sobrang lala na po ng korupsyon at ng problemang kinaharap ng Marcos administration, hindi natin alam kung saan pa kayo pupulitin sa mga darating na panahon. Kayong mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa mga pambababoy po na ginagawa ng Marcos administration sa atin? Sa pamamagitan ni Martin Romualdez, Jesus Escudero, ni Bongbong Marcos, Lucas Bersamin, at ng mga politikong kasabwat dito. Kayo po ba ay pabor na dapat managot ang mga politikong ito?
Huwag niyong takasan ang problemang gagawin niyo sa bansa. Mananagot kayo sa darating na panahon, tandaan niyo yan. Kayo mga kapatid, naniniwala ka ba na ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte, ni Kong Ungab ay may basehan at tama po ang kanyang mga isiniwalat? Kung ikaw ay pabor sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, magkomento ka dyan sa ating YouTube channel at babasahin natin yan mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito po sa ating YouTube channel. Bye!